Ladies, alam nyo ba na kapag kayo ng partner mo ay nasa action, bakbakan, ito yung mga pwede nyong gawin at pwede nyo ring iwasan. Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga dapat nyong iwasan kapag kayo ng partner mong lalaki ay nasa bakbakan or action. So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. So, eto, ating aalamin. Number 1, eto yung lax enthusiasm. Oh, ito yung wala kang gana, wala kang sigla, tamad ka. Ipinapakita mo na ayaw mo o napipilitan ka. Ganyan ang nangyayari kapag ayaw mo. Talagang mahahalata ng lalaki yan. At kapag ganyan na, sigurado na damay na rin yung lalaki, okay? Alam mo, kapag nakikita ng lalaki na ikaw ay interesado, ikaw ay ganado, ganun din ang mangyayari sa lalaki. So, kung ano yung nakikita niya sa iyo, yan ay reflection kung ikaw ba ay napipilitan or gusto mo yung gagawin ninyo. Okay? So, kapag positive yung nakikita ng lalaki, mas gaganahan siya, mas magpa-perform siya ng maayos. Pero kapag nakikita niya na negative yung attitude mo towards sa gagawin nyo, wala yon. Huwag kang mag-expect ng magandang mangyayari dyan. Okay? So, ladies, ipakita mo na ganado ka rin. Huwag kang napipilitan. Kapag ayaw mo, huwag nyo nang ituloy. Huwag nyo nang gawin yan. Huwag magpanggap. Kasi walang mangyayaring maayos kapag merong napipilitan. So, ayan po, ang number 1. Number 2, ito yung sobrang insecurity at self-conscious. Normal naman ito sa lahat. Pero mas malala ito sa mga kababaihan. Yung pagiging insecure at talagang conscious na conscious sa kanilang katawan, sa kanilang performance pagdating sa action, which is normal yata ito sa mga part ng mga girls, okay? Pero kapag sobra-sobra naman, parang asiwang-asiwa, very awkward ang mga galaw mo at parang hindi mo na alam kung ano ang gagawin. Nako, sigurado na yan ay magiging turn off sa partner mo dyan, okay? Kaya ladies, dapat kapag nandyan ka na sa action, relax ka lang, chill, okay? Sa halip na masyado kang mag-indulge doon sa itsura mo, doon sa performance mo, mag-relax ka na lang at go with the flow, di ba? Kapag ganon, sigurado na sunod-sunod na yung maayos na galaw ninyo. So ladies, chill, relax at i-enjoy ang moment. Number 2. Number 3, ito yung too much or too little noise. So ito na yung huwag kang mag-exage. Huwag exaggerated. Kasi yung iba, akala nila mas nakaka-turn on sa lalaki yung sobra-sobrang maingay. Alam naman ng lalaki yung tunay eh. Yung iba kasi, sigaw, sumisigaw talaga. Tapos kung ano-ano, yung mga pinagsasabi, madalas ay nagiging distraction pa sa halip na mas gaganahan yung lalaki, hindi na kasi sa sobrang ingay mo, nawawala na yung concentration at nadidistract yung lalaki kapag ganon. At ganon din ang kabaliktaran doon sa walang imik. Para ka ng tuod dyan. Para ka ng poste na pinahiga, tapos nakaganyan ka lang, wala kang reaction. Ginagawa lahat ng lalaki ang kakayahan niya para mapaligaya ka, pero ikaw, NR, no reaction. Huwag pong ganon, okay? Number 3. Number 4, excessive roughness or too passive. So ito naman yung similar din ito sa isa. Ito naman ay doon sa kanyang ginagawa na sobrang gigil na gigil ka. At sa sobrang panggigigil mo ay medyo nagiging masakit or nasosobrahan yung mga pressure na ginagawa mo doon sa partner mo. So nagiging rough yung moments na yan, di ba? Of course, may mga iba na gusto ang ganito. Meron yan. Yung mga gusto ay talagang binabalibaliktad, binabalibag. Pero sa mga normal na setup ng ganito, dapat maging mindful kayo na
maging smooth. Okay? Huwag sobrang manggigil. Kasi minsan sa panggigigil, sobrang nadidiinan, sobrang nahihigpitan, excessive yung force na ginagawa. At madalas, yan ay sa halip na nasasarapan, nasasaktan na yung partner ninyo. Kapag nanggigigil ka, kontrolin mo. Hindi yung sobra kang gigil na gigil. At huwag din yung sobra kang walang ginagawa or passive ka. Wala kang reaction, parang yung kanina, di ba? Huwag kang tamad. Huwag kang nakahiga lang dyan, okay? Number 4. Number 5, eto, yung hygiene issues. So, dapat magiging malinis tayo sa ating pangangatawan. Kapag alam mo na makikipag-engage ka sa ganyan, paghandaan mo yan. Maligo ka. Linisin mo yung mga parte na gagamitin dyan. Okay? Kapag nandyan kasi kayo, yan ay talagang pupuntahan ng partner niyong lalaki yan. Yan ay kanyang sisisirin. Yan ay kanyang bibigyan ng maraming pansin, panggigigil at oras. Kaya ladies, maglinis kayo. Ganon din sa mga lalaki. Lahat kailangan maging malinis sa katawan para ma-enjoy yung moment na yan. Hindi magiging turn off at distraction. Number 5. Number 6. Overemphasis on appearance. Alam nyo, yung appearance ninyo, given na yan. Siyempre, attracted yung lalaki sa'yo dahil nakita niya yung itsura mo na yan. Pero kapag nasa action na kayo, huwag nyo nang asahan na maging perfect yung itsura ninyo dyan, okay? So, kapag masyado mong tinitignan yung sarili mo, masyado kang conscious sa magiging itsura mo sa ganyan, maaring mas makakasira yan sa moment, okay? Huwag nang ganun. Alam nyo sa mga lalaki, kapag nandyan na kayo sa action, sobrang gigil na yan. Ganadong-ganado na yan. Kaya, yung itsura mo, ano man yan, yung kusot-kusot na buhok, kung ano man na yung itsura mo dyan sa harap niya, sobrang gustong-gusto niya yan. Kaya hindi mo na kailangang maging perfect ang itsura mo. Huwag kang mag-alala sa kung ano yung mukha mo dyan, yung itsura mo dyan. Don't worry. Kung ano man yan, sigurado na yung lalaki, hindi niya napapansin yung mga details na inatatakutan mo dyan or ikinahihiya mo, okay? So ladies, chill, relax, at mag-enjoy. Number 6. Number 7, focusing on a perfect performance. So, ito na yung masyado ka nang indulged or masyado mong iniisip na dapat perfect yung gagawin mo. Hindi. Walang perfect. Kahit yung mga napakagaling sa ganyan, walang perfect. Okay? So, sa halip na mag-focus ka sa perfect na performance mo, chill ka lang, relax ka lang, at gawin mo yung ginagawa mo. Tignan mo yung facial expression ng partner mo. Kapag nakikita mo na nagugustuhan niya, mag-focus ka doon, relax, at dahan-dahan lang yung mga galawan. Kapag ganyan, sigurado na mag-e-enjoy yung partner mo at mag-e-enjoy kayong dalawa. Okay? So, ayan po ang number 7. Number 8, unwillingness to try new things. So, ito yung ayaw mong sumubok. Medyo stiff ka. Ayaw mo mag-try ng mga bago or iba. Kumbaga, ay yung alam mo lang is humiga, papatungan ka, at ganon-ganon na. Yun lang ang alam mo at gusto mo sigurong mangyari. Huwag ganon. Alam nyo, sa ganyang bakbakan, napakarami kayong pwedeng i-explore dyan. Napakarami yung pwedeng gawin para mai-enjoy nyo ang bawat isa yung ginagawa ninyo. Of course, gagawin nyo yan na kayong dalawa ay gusto nyo. Tulad ng sinabi ko ng paulit-ulit, walang pilitan. Okay? So, bago ninyong gawin ang mga yan, nag-uusap muna kayo. At kapag pumayag na kayong dalawa dyan, ayan na, sige, go, di ba? Mag-explore, gumawa ng mga bago, i-enjoy nyo yung mga ginagawa ninyo. Number 8. So, ito ang ilan lamang sa napakaraming magiging turn off or ayaw or huwag nyong gawin kapag kayo ay nasa action. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time.
Don't forget to subscribe.